Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga minamahal na kapatid magulang. Papuri, pasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ginawa niya tayong nag-aayuno sa pangalawang araw na ito ng Ramadan, na kung saan isa itong napakalaking biyaya na makamtan natin ang pag-aayuno, na maisagawa ang pag-aayuno sa pangalawang araw na ito, sapagkat alam naman natin maraming tao ang naghahangad ng dudua na nagsasabi ng Allahumma balighna Ramadan, subalit sila ay hindi nakaabot sa takda ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ayun ay sa kabutihang plano ni Allah. Pero tayo ay nandito tayo sa mga panahon na ito na dapat natin ibigay yung best natin, na kung saan pinaabot ka ni Allah. Nandito ka na sa loob ng buwan ng Ramadan. Ano yung dinudua mo na, ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan? Ngayon nandito ka na, ipakita mo na karapat dapat ka na nandito sa buwan ng Ramadan. Okay? At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa napakaraming kabutihan ng buwan ng Ramadan, na kung saan man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ika ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ng mayroong pananampalataya at siya ay naghahangad ng gantimpala mula kay Allah, siya ay papatawarin ang kanyang mga naunang kasalanan. Subhanallah. Okay? Ilan yun sa kainaman ng buwan ng Ramadan. Subalit pagpapatuloy, mga minamahal na kapatid magulang, sinubukan ko lang magdagdag ng kainaman ng buwan ng Ramadan bago tayo pumasok sa pinakapaksa natin dito, ay ang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang modelo natin dito sa mundong ito. Unang paksa natin kahapon, natalakay natin ang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang mapapagkatiwalaan na tao, pinakamapapagkatiwalaan. Okay? Ngayon naman, pangalawang katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sidq. As-sidq, ibig sabihin nito, makatotoo. Okay? Truthful. Okay? Kaya dapat isa ito sa mga katangian na dapat nating inuobliga, sinasabuhay sa ating mga sarili. Okay? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay sidq, matapat. Okay? Ano nga ba yung ibig sabihin nun? Ito yung magiging matapat ka sa kahit anong sitwasyon, kahit sino pa yung kaharap mo, under pressure or kahit ano pa yan, sasabihin mo at mangyayari sa'yo at lalabas sa'yo ang katapatan sa kahit anong sitwasyon. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailanman magsisinungaling or magsasalita ng sa sarili niyang desire. Okay? Ibig sabihin dito, lahat ng sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa kapahintulutan ni Allah at mula lamang ito sa katotohanan. Okay? Sa isa pang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Tayo ay inutusan bilang isang mga tao, generally mga minamahal na kapatid, na tayo ay kunu ma'as sadiqin. Dapat tayo ay sumasama sa mga tao na kung saan ang mga tao na ito ay matatapat. Okay? Ang mga tao na ito ay talaga namang sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasabi ng mga salita na para lamang kay Allah at alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat maraming kaibigan, maraming mga tao na pwede mong samahan, pero lahat ba ng tao na sinasamahan mo, magtataglay ba sila ng katapatan? Magtataglay ba sila ng katangian na katulad ng meron si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabanggit natin kahapon as-sidq, nabanggit natin kahapon al-amin, mapapagkatiwalaan. Ngayon naman, as-sidq, ibig sabihin, makatotohanan. Okay, sidq, makatotoo. Totoo yung mga sinasabi niya. Sa mga kaibigan ba natin ngayon, mga minamahal na kapatid, ang mga katangian ba na ito ay nasa sa kanila? Okay? Kung wala, mga minamahal na kapatid magulang, kung kaya natin silang impluwensya ng kabutihan, then be it, inshallah. Pero kung tayo ang naapektuhan sa kasamaan, tayo ay mag-less ng pakikisama sa mga tao na nagdudulot ng kasamaan sa atin. Okay? Ilan sa mga halimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng kanyang pamamalagi noon sa Makkah at sa Madina, na kung saan marami ang pagkakataon na siya ay binabantaan ng hindi maganda. Okay?
sinasabihan ng mga hindi maganda, sa kabila ng mga pananakit ng mga Quraysh na mga hindi naniniwalang mananampalataya sa kanya, kahit anong mangyayari, hindi siya nanglalait, hindi siya nagsasalita ng hindi totoo. Nananatiling totoo ang kanyang mga sinasabi. Okay? Kaya mga minamahal na kapatid magulang, katulad ng sinabi ko, manatili tayong nagiging totoo. At kahit na, minsan kasi kahit totoo yung sinasabi natin, may mga tao sa paligid natin na hindi naniniwala. Hindi ba? Katulad nung nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Isra wal Mi'raj, na kung saan, totoo naman yun. Walang duda na hindi yun totoo. Totoo yun 100%. Pero nung kinukwento niya yun sa mga tao, lalo-lalo yung mga hindi mananampalataya, kinukutya siya. Pero nanatili siyang hindi niya iniisip yung mga sinasabi ng mga tao kasi totoo naman itong sinasabi ko. Yun yung katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kahit na si Abu Bakar radhiyallahu anhu, siya ay talagang inaffirm niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang katangian nito, ito ay sobrang makatotohanan ng tao. Okay? Isa sa mga aral dito na makukuha natin ay maging makatotohanan tayo kahit na anong sitwasyon, mga minamahal na kapatid magulang. Okay? Kahit na anong mangyayari. For example, sa practical na application natin ngayon, sa panahon natin ngayon, kapag yung tao may impluwensya, kaharap mo yung tao, nasusubok ka ng mga tao na ito sa pagsasabi ng totoo o hindi totoo. Yung iba, bigyan mo lang ng pera, brother, sister, sabihin mo to, ganito, ganyan, bibigyan kitang ganito. Sabihin mo lang yung kasinungalingan. Bumibigay agad yung mga tao, mga minamahal na kapatid magulang. Okay? Bumibigay agad. At isa pa, isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagsasabi yung mga tao kapag sila ay nagkakamali. Hindi. Pag nagkamali ka, admit mo na nagkamali ka. Nang sa ganun, mas maging mainam. Okay, ang connection mo sa lahat ng tao dito sa mundong ito. Kaya inshallah ta'ala, mga minamahal na kapatid magulang, ito ay isang katangian, 5 minutes, 6 minutes lamang na pakikinig nyo. Alam natin na ang katangian na ito, as-sidiq, pagiging makatotoo, ay dapat natin na-apply sa ating mga sarili, mga minamahal na kapatid magulang. Dahil subhanallah, ito ay nawawala na sa katangian natin sa mga panahon natin ngayon, especially sa mga kabataan. Kahit hindi naman sa mga kabataan, pati na rin sa mga katandaan natin ay kinakailangan natin itong lahat. Okay? Short advice, hindi naman tayo pwedeng magbigay ng detailed patungkol sa katangian na ito. Kahit isang oras na aabutin natin dito. Pero ang goal ko, kukuha lang tayo ng mga specific aya mula sa Quran, specific hadith sa sira, at i-emphasize natin ito, at ang sa ganun, magkaroon tayo ng linaw sa katangian na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah, patuloy tayo mga minamahal na kapatid magulang, at i-share ho natin ang video na ito sa ating mga pamilya, kapatid, kakilala, nang sa ganun mag-benefits po ang bawat isa sa atin. At inshallah, dalangin natin kay Allah na tanggapin ang ating mga pag-aayuno, okay, ang ating mga ibadah sa buwan ng Ramadan, at idalangin natin na ang lahat ng sinusubok ni Allah sa mundong ito ay padaliin ang mga pagsubok na ito at bigyan ng gantimpala ang mga bawat isa sa atin. Okay? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastagfiruk wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.